Sanya? Napatayo si Yuan sa gulat nang makita ang asawa. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na niya ito nakita. Pinuntahan din itong amang nasa ospital pero wala na ito't nilipat na. Hindi naman pwedeng sabihin sa kanya dahil ipinagbabawal ito. Hindi na rin niya ito nahanap dahil sunod-sunod ang kanyang problema lalo na sa kanilang negosyo. Claire Robles? Sanya said solemnly, her face devoid of emotion. Let's get this meeting started. Sabi niya habang nakaupo sa bakanting upuan nang hindi tumitingin kay Yuan. Para bang hindi niya kilala kung sino si Yuan at hindi nag-e-exist. Naiwan naman nakatayo si Yuan dahil sa gulat at inasal ng asawa. Sir, we can start the meeting. Bulong ng kanyang sekretary. Doon lang siya natauhan at napaupo agad. Buong meeting ay wala siya sa sarilit na sa asawa niya ang buong atensyon. Gusto na niyang matapos ang meeting at makausap ang asawa. Nais niyang humingi ng tawad sa lahat ng ginawa niya dito. Kahit naguguluhan siya kung bakit kasama nilang kanyang asawa at kailan pa ito naging parte ng kumpanya nila. What can you say, Mr. Falcon? The old man asked of Yuan. Tinanong ng isang matandang lalaki si Yuan. Napatikim naman si Yuan. I agree with it, he said. Then this meeting is done, ani ng katabi ng lalaki ni Sanya. Nagsitayuan ng ilan, saka lumabas kasama na doon si Sanya. Gusto itong habulin ni Yuan pero may humarang sa kanya dahil gusto siya nitong kausapin. I will talk to you later. I need to talk to her. Mabilis na sabi nito at patakbo itong lumabas. Narinig pa niya pagtawag ng kanyang sekretarya pero hindi niya na ito pinansin. Kailangan niyang makausap ang asawa nito. Can we talk? Hinawakan itong braso ni Sanya. Hinihingal pa si Yuan dahil sa kakatakbo. The meeting is already done. As far as I know, we have nothing to talk about, Mr. Falcon. Matigas na wika nito habang wala pa ring emosyong makikita sa mukha nito. It's not about the company. It's about us. Diretsong sabi ni Yuan. Nagulat ito nang alisin ni Sanya ang kamay nitong nakahawak sa braso nito. Tinignan niya si Yuan at tinaasa ng kilay. We have nothing to talk about, Mr. Falcon. Excuse me, I need to go. I'm busy. Pagkatapos nito sabihin ay tinalikuran si Yuan. Sanya, we need to talk. You're still my wife. Ani nito. Napahinto naman si Sanya at nilingon si Yuan habang nakataas ang kilay nito. She gave an evil grin. Your wife? Being your wife sucks, Mr. Falcon. Don't worry, I'll tell my lawyer to prepare our divorce papers. Tinalikuran nito ulit si Yuan at mabilis na pumasok sa elevator. Agad niyang pinindot ang button upang magsara ito. Napasandal siya agad dahil nangihina ito. Kanina pa siya nagpapanggap na malakas at hindi mahina sa harapan ni Yuan. Ayaw niya masira lahat ng plano dahil sa kanyang kahinaan. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Javier. I need you. Nahihirapang sabi nito. Wait for me. Agad na sabi nito bago pinatay ang tawag. Napahawak si Sanya sa kanyang dibdib at sobrang bilis ng kanyang tibok ng puso. Napapikit siya habang nakasandal ang humihinga ng malalim. Napamulat lang ito nang tumunog ang elevator at bumukas ito. Huminga siya ng malalim at naglakad palabas na parang walang nangyari. Pinipilit pigilan ang panginginig. Nagulat siya nang may biglang yumakap sa kanya. Hindi na niya kailangang alamin kung sino ito dahil ang amoy nito'y kilala niya. Doon lang siya tuluyang manghina sa kanyang tuhod. Mabutit nakaalalay si Javier sa kanya upang hindi ito matumba. Javier, ialis mo ko dito please. Mahinang sabi ni Sanya. Tumango lang si Javier at inalalayan siya nito hanggang sa sasakyan nito. Pagpasok nito sa sasakyan ay agad siyang sumandal habang nakapikit ang mata. Napamulat lang ito nang maramdamang may humawak sa kanyang kamay. Are you okay? Nag-aalalang sabi nito. I told you to stop this and your plan, Sanya. Paano kung bigla ka nalang mag-breakdown at hindi mo makayanan? Napasabunot si Javier sa kanyang buhok. Let me handle this. No, Javier. Mabilis na sabi nito. I can do it. Just trust me, okay? Kumalma ka. Hinaplos nitong mukha ni Javier. Paano ako kakalmasan niya kung sa bawat makikita mo siya'y ganyan ka? Natatakot ako. Nginitaan lang ni Sanya si Javier. Ngayon lang to, saka hindi naman nakita ni Yuan. Natingnan ko siya kanina at nagawa ko siyang harapin. Nakaya ko, Javier. Paano kung bigla mo nalang hindi makaya? You will be my side, right? Kayo ni tatay. Nakangiting sabi nito. Bakit ang tigas ng ulo mo? Napahila mo sito sa kanyang palad.
Just trust me. And by the way, buy me some ice cream, Javier. May comfort food. Pagpapakit na wika nito kaya napakamot na lang si Javier sa ulo bago nito pinaandar ang sasakyan. Napangiti naman si Sanya nang huminto sila sa ice cream parlor. Si Javier na lumabas upang bumili. Nawala naman ng ngiti sa labi ni Sanya habang iniisip ang nangyari kanina. Akala niya ay okay na siya pero nang makita niya ulit si Yuan ay bumalik lahat ng sakit at mga hindi magagandang nangyari sa kanyang buhay. Gusto niya itong sugurin at saktan pero alam ni Sanya na kulang physical na sakit sa bawat ginawa nito sa kanya. Bumalik ang kanyang ngiti sa labi nang makita si Javier. Naglakad pabalik sa sasakyan habang bitbit nitong binili niya. "Eto ng order mo, kamahalan," sabi nito sabay abot sa ice cream. Napangiti naman si Sanya sabay bukas nito. Biglang nagliwanag ang mukha nito sabay subo sa ice cream. "Thank you," nakangiting sabi nito. "Para itong bata." "Always welcome, kamahalan." Natawa na lamang si Sanya sa sinabi nito. Pinaandar na ni Javier ang sasakyan pauwi. Paminsan-minsan ay sinusubuan niya si Javier ng ice cream. Pag-uwi nila ay sinalubong agad si Sanya na ama nito kaya agad silang nagmano ni Javier dito. "Kumain na tayo, nakapagluto na si Kuring," ani ng kanyang ama. Nagpaalam muna si Sanya dahil magbibihis muna ito't susunod lang. Habang sa bahay ng mga Falcon ay pagod na pagod ang mukha ni Yuan. Hindi niya napansin ang ama at ina dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Umupo ito sa may sofa sabay sandal at pikit ng kanyang mata. Hindi niya akalaing makikita si Sanya pagkalipas ng mahabang panahon. Ibang-iba ito sa asawa niya noon. Nawala ng maamong mukha nito. "Problem, son?" Umpos tabi nitong kanyang ama. "I saw her dad." Malalim ang buntong hininga ni Yuan. "Who?" Nagtatakang tanong ni Wilbert sa ama. "My wife." Nagulat naman si Wilbert sa sinabi ng anak. Napahinto din si Minerva sa kanyang ginagawa at napatingin sa anak. "You mean Sanya?" Paniniguro ng kanyang ama. "Yes, Dad." "How is she? Is she okay? We want to see her and talk to her." Sunod-sunod na sabi ni Minerva sa anak at lumapit na ito kay Yuan. Hinihintay nitong sagot ng anak. "I think she's doing fine. She looks so okay. She's changed a lot." "What do you mean?" "I saw her in a meeting. She looks so elegant and has changed so much." "She likes that I don't exist." Problemadong sabi ni Yuan. We can't blame her, son. You made some mistakes years ago. Just talk to her and apologize. She has a good heart and will understand." Tinapik ni Wilbert ang anak. "I hope so, Dad." Sinaktan ko siya at sinabi niya sa akin nang naghahanda siya para sa aming diborsyo. "Magaling, makakalaya ka na. Maaari ka na magsimula ng bagong buhay at magkakaroon ng sariling pamilya." "Tumatanda ka na, anak," sabi ng kanyang ina. Simula kasi nung nangyari hindi na lumalabas si Yuan at panay na lang ang trabaho. "Why do you look so sad? Are you not happy that you will be free at last?" Tanong ng kanyang ina. "I don't know, ma'am." Tumayo ito. "I will go to my room, ma'am." Paalam nito habang nakatingin naman ang mag-asawa. Nagigilty lang siya sa nangyari noong isang taon. Nawalan din siya ng anak. Siguro kung malayo na siya sa kasal nila, pwede na siya magsimula ulit. Sanahan. Sumandal si Minerva sa asawa habang nakatingin sa anak na paakyat na walang kagana-gana. Si Sanya naman pagkatapos niyang kumain ay agad ginawa nitong trabaho para bukas. Hindi man nakapagtapos si Sanya sa kanyang nais at pinili niyang pag-aralan ng business upang makapasok sa buhay ng mga Falcon. Ayon sa kanyang mga plano, isang taon din niya itong pinag-isipan. Hindi nito namalayan ng oras at napatingin siya sa kanyang relo. Niligpit niyang kanyang gamit at tumayo na. Naglakad ito pupunta sa terrace at tumingin sa kalawakan. "Kamusta ka na, Nay? Do you miss me? Do you miss us?" "I'm sorry, Nay. It's all my fault. Kaya ka nawala. Kung sana hindi ako naging mahina, ay hindi yun mangyayari." Nanlalabo ng paningin ni Sanya dahil sa kanyang mga taksil na luha. "Hindi mo man lang nakita si tatay na gumising. Alam mo, Nay, kahit anong ngiti ni tatay, nakikita ko pa rin sa kanyang mga matang lungkot. We miss you so much, Nay." Tinaas nitong kamay na parang inaabot ang langit. "I miss you." Mapait na sabi nito, sabay buntong hininga. Pinunasan itong mga luha sa kanyang pisngi at pumunta sa kanyang kama at doon nahiga. Maagang nagising si Sanya kaya tinulungan niya si Nang Kuring na magluto kahit panayang sabi nito na wag na siyang tumulong. Naabutan siya ni Javier na umiinom ng kape. Lumapit sa kanya si Javier sa kinuhang hawak niyang kape at agad ininom ito. Napataas naman ang kilay ni Sanya dahil sa ginawa nito.
I need to go. Kailangan ako sa ospital. Ani nito sabay balik sa cup kay Sanya na kaunti na lang ang laman. Teka, hindi ka kakain? Tumayo si Sanya upang ipaghanda si Javier ng pagkain. Wag na, nagmamadali ako. Napasimangot naman si Sanya sa sinabi nito. Teka lang, wait a minute, kaping mainit. Nagmamadali itong kumuha ng food container upang lagyan ng pagkain ni Javier. Pagkatapos inilagay niya ito sa lagayan sabay abot kay Javier. Doon mo na yan kainin, huwag ka magpapagutom, paalala niya kay Javier. Yes, kamahalan. Nakangiting sabi nito sabay gulo sa buhok ni Sanya bago siya nito tinalikuran at naglakad palabas. Gusto pa sana niya itong tuksuin pero mukhang nagmamadali ito kaya hinayaan niya na lang ito. Nang makitang amay iniyaya niya itong kumain at kasama si Nang Kuring. Pagkatapos kumain nagmamadali itong nag-shower. Pagkatapos ay pinatuyo ang kanyang buhok at nagbihis ito. Matapos mag-ayos ay bumaba na ito. Humalik muna siya sa pisngi ng kanyang ama bago ito lumabas ng bahay. Nagtungo ito kung nasaan ang kanyang sasakyan. Bago ito pumunta sa kanyang pupuntahan ay dumaan muna ito sa flower shop. Bumili siya ng bulaklak muna bago ito nagtungo sa kanyang destinasyon. Hininto nitong sasakyan nang dumating na siya sa sementeryo. Lumabas siya sa kanyang sasakyan at kinuha nitong dalang bulaklak. Naglakad ito papasok sa sementeryo. Tinatangay pa ng hangin ang kanyang buhok. Huminto ito sabay lagay sa bulaklak. Kamusta kayo? Pasensya at ngayon lang ako nakadalaw. Umupo si Sanya. Nay, pasensya ka na. Ilang taon din kitang hindi nadalaw. Ngayon pa kasi ako nakabalik. Nay, nakaya ko. Akala ko habang buhay na akong ganun. Pero lumaban ako't nalampasan ko. Pasensya na Nay kung medyo natagalan. Pagaling ko kaya ngayon lang kita nadalaw. Pinunasan itong luha sa kanyang pisngi. Miss na miss ko na kayo, Nay. Pagka wala mo mas nawala ang tanging lakas ko. Pero inisip ko si tatay, Nay. Paano na lang kung gumising siya at wala na tayong dalawa? Kaya nagpakatatag at lumaban ako, Nay. Mapait nang umiti si Sanya sabay pigil sa kanyang paghikbi. Sabi ko hindi na ako iiyak pero hindi ko mapigilan kapag naiisip ko kayo. Kahinaan ko kayo eh. Nay, are you proud of me? Malakas na ako. Naharap ko siya kahapon kahit medyo nanginginig pa rin. Pero nakayanan ko, Nay. Naharapin siya. Kung hindi lang sana ako naging mahina, Nay, hindi ito mangyayari. Hindi nito mapigilan mapahikbi habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Nang kumalma siya ay napatingin siya sa katabing maliit na puntod ng ina. My angel, did you get mad at Mama for being weak? Mahinang tanong nito kahit alam naman niyang walang sasagot sa kanya. Kahit hindi niya nakitang anak o nahawakan dahil hindi pa ito gaanong kabuo at dugo pa ito nang nawala ito. Pero nakiusap siya kay Javier na gawan ito ng puntod para naman may dadalawin siya. Tinabi niya ito sa kanyang ina. Pinangalanan na lang niya itong Angel kahit hindi nito alam na lalaki o babae dahil maaga itong kinuha sa kanya. Binabantayan mo naman si Mama, hindi ba? Angel kita eh, kayo ng lola mo. Hindi na maubos-ubos ang luha ni Sanya sa kakaiyak. Patawarin mo si Mama, hindi ko man natupad ang pangako ko. Hindi kita naprotektahan, anak. Mama was so weak at that time, kaya ka nawala. I'm so sorry, my angel. Promise bibisitahin ko kayong dalawa palagi. Pero pwede bang humiling, Nay? Baby, bantayan niyo naman ako. Give strength when I am weak. Pakiusap nito. Pangako, mas magiging malakas pa ako para ipaghiganti kayo. Hindi ako makakapayag na magiging masaya sila. Tumayo ito't nagpagpag sa kanyang suot. Pinunasan ang kanyang mga luha at huminga ng malalim. I love you, Nay. I love you, my angel. Pangako magbabayad ang mga tao may kasalanan sa atin. Can we talk? Nagulat si Sanya na biglang makita si Yuan. Hindi niya inasahang makita ang lalaki. Huwag kang humarang sa dinadaanan ko. Wala tayong dapat pag-usapan. Walang buhay na sabi nito't nilagpasan niya si Yuan. Pero hinawakan siya ni Yuan sa may pulsuhan upang pigilan. Please, pakiusap nito. I don't have time to talk to you. And I don't want to see your face. So please, leave me alone and stop bothering me. Inalis nitong kamay na nakahawak sa kanya't nagmamadaling lumakad. Pagpasok niya sa kanyang kotse, huminga ito ng malalim at pilit pinapakalmang sarili. I hate you! Malakas na sigaw nito sabay hampas sa kanyang manibela. Kinuyom nitong kanyang mga kamay, nag-aapoy siya sa galit. Ang kapal mo magpakita sa akin ng parang hindi mo sinirang buhay ko.
Ilang araw na siyang ginugulo ni Yuan. Palagi itong pumupunta sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sa tuwing nakikita ito ni Sanya, hindi ito maiwasang kumulo ang kanyang dugo at masira ang kanyang araw. Pinipigilan lang ni Sanya ang sarili. Napaghahampasin ito dahil madaming tao sa paligid. Nang kumalma siya'y pinandar niya ang kanyang sasakyan. Naisipan muna niyang dumaan sa mall upang mamili dahil ilang araw na din siyang stress dahil nakikita niyang mukha ni Yuan at abala siya sa pag-aasikaso sa kanyang mga plano. Hindi madaling pabagsakin ng kumpanya ng mga Falcon, lalo't malaki ito. Mabuti na lang at handa siyang tulungan ni Javier gamit ang mga koneksyon nito. Pagpasok niya sa mall ay agad siyang nagpunta sa bag sections. May nakangiting sales lady ang lumapit sa kanya, tinasikaso siya nito. "This is our limited edition Gucci bag, ma'am," sabi ng sales lady. Kaya tiningnan nito ni Sanya. "I will get it and this one also." Sabay turo niya si isang bag. Inabot niyang kanyang card sa babae. Habang hinihintay ang sales lady ay nag-ikot-ikot muna siya tiningnan ng ibang bag. "Ate Sanya!" Napalingon si Sanya nang may biglang tumawag sa kanya. Nagulat ito sa kanyang nakita. Hindi nito alam kung anong kanyang dapat maging reaksyon. Nakangiting lumapit sa kanyang isang magandang babae. "Oh my God! Ikaw nga! Kahit malaking pinagbago mo kung paano ka manamit at mag-ayos, kilala pa rin kita!" Tuwang-tuwang sabi nito. Napatingin lang si Sanya dito. Alam nito sa sarili na maliban kay Don Chow ay si Monica ang naging malapit sa kanya, tinanggap siya. Pero pagkatapos ng kanyang nalaman at pinagdaanan ni nadamay nito sa kanyang galit dahil dala nitong apelyido na kinamumuhian niya. "Excuse me, I need to go." Nilagpasan niya ito at nilapitan ng sales lady sa bikuan ng kanyang pinamili habang nagulat naman si Monica sa kanyang ginawa. Lumabas na si Sanya dahil iniiwasan niya si Monica. "Ate Sanya, galit ka ba sa akin?" Malungkot na sabi nito. Napabuntong hininga na lang si Sanya dahil sinundan pala siya nito. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. "I'm sorry, Ate Sanya. Alam kong galit ka sa akin kasi wala man lang akong nagawa para hindi ka magdusa sa kamay ng kuya ko." Malungkot na sabi nito. "Please." Nilingon nito ni Sanya. "Stop following me. It's already happened and it's a part of the past. I don't want to connect with your family again." Walang emosyong wika nito. Ayaw masaktan ni Sanya ito dahil naging malapit din ito sa kanya. Pero mas mabuti kung maaga niya itong gawin dahil kapag nagawa niya ang kanyang mga plano ay kasama itong magdurusa at masasaktan. "I'm happy that we see each other. I hope we can still be friends. You will always be my ate." Malungkot na wika nito. Tinignan lang ito ni Sanya bago niya ito tinalikuran at naglakad paalis. Hindi siya pwedeng magpadala sa awa dahil na masasayang kanyang pinaghirapan. Napabuntong hininga si Sanya. Nag-shopping siya upang mawalang stress pero mas na-stress siya sa nangyari. Sobrang liit naman ng mundo't nagkita pa talaga tayo. Bulong nito sa sarili sabay iling at nagtungo kung saan nakapark ang kanyang sasakyan. Pag-uwi niya ay agad niyang nakita si Javier, nakasandal sa sofa habang nakapikit ang mga mata. Hindi pa ito nakakapagpalit ng damit at halatang galing sa trabaho. Nakita niyang kanyang ama nakabababa pa lang kaya lumapit siya dito upang magmano. Magkasabay lang kayo halos ni Javier pero knockdown agad. Napagod yata sa trabaho. Kawawang bata, mahirap naman talagang trabaho nito. Kaya ayan, pagod na pagod. Wika ng kanyang ama. Being a doctor is a tiring job. Hawak mong buhay ng tao. Napailing na si Sanya. Akyat muna ako, Tay. I need to change. Tumango lang kanyang ama kaya umakyat na si Sanya at nagtungo sa kanyang kwarto. Nag-shower muna ito bago ito bumaba. Nakita pa rin niya si Javier na mahimbing na natutulog. Gisingin ko muna, Tay, para sabay tayong kumain. Sabi ni Sanya sa ama at nilapitan si Javier. Wake up, sleepyhead. Kinalabit niya ito. Pero hindi pa rin ito gumising. Mukhang pagod talaga ito. Javier, wake up! Mahina niya itong tinapik. Unti-unti namang gumalaw si Javier hanggang sa dahan-dahan itong minulat ang kanyang mata. Pagod yarn? Nakangiting sabi ni Sanya. Medyo lang naman. Tumayo nito at nag-inat-inat ito dahil nangangalis sa kanyang posisyon sa pagtulog. Talaga, medyo lang? Bakit nakahilik ka? Nangaasar na wika nito. Napakunot naman si Javier sa sinabi ng kaibigan. Hindi ako humihilik. Sayang, hindi ko na video para may proof ako. Nakangising sabi nito. Stop that, Sanya. Hindi pa nun bilog ang buwan upang magkaganyan ka. Anong koneksyon sa bilog ng buwan? Anong koneksyon sa bilog na buwan? Nagtatakang sabi nito. Wala, kumain na tayo. Tinatawag na tayo ni Tito.
Nilagpasan ito si Sanya kaya napakamot ito sa ulo at hinabol si Javier. Javier naman ano ba yun? Ginulo lang ni Javier ang kanyang buhok at natawa ito sa kanaupo na ito. Nakasimangot naman si Sanya umupo. Nagdasal muna sila bago nagsimulang kumain. Matapos kumain isinangkuring na nag-asikaso sa kanilang pinagkainan. Nagpunta na si Sanya sa kanyang kwarto upang gawin ang kanyang trabaho kaya medyo late na itong natulog. Kinabukasan habang abala si Sanya sa kanyang ginagawang report ay napatigil ito na biglang may taso sa kanyang harapang biglang humarang. T4 kamahalan. Kinuha niya ito at nilingon si Javier. No work? Tanong niya dito. Night shift. Bumuntong hininga ito sabay upo sa may tabi nito. Kamustang plano mo? Good as what I plan. Inom niyang tea. It helped her feel relaxed. Walang kamalay-malay silang unti-unting nakukuha natin ng mga investor nila. Thank you for your help, Javier. I can't make my plan work without you. I'm always here to help you. Just tell me. Sabi nito sabay kindat ka na pangiti sila. You're a doctor but you're also good at business. Wow! Manghang sabi nito. Kasama kasi niya si Javier sa kanyang mga plano. Malaki naging ambag ni Javier dito. Ako lang to. Sinuklay nito ang buhok gamit ang kamay sabay kindat. Hindi nila ako pinaghihinalaan dahil isa ako sa mga share sa kanilang kumpanya. Walang kamalay-malay mga Falcon na unti-unting babagsak na sila. Lalo't nabala si Yuan sa pangungulit sa akin. Nakagising sabi ni Sanya. Kaunti na lang at lubusan niya na mapapabagsak ang kumpanyang kinamumuhian niya. What's your plan after this? Tanong ni Javier. Going back to America. Kung papayag si tatay, batay no malabo dahil nanditong punto ni nanay. I will tell Tito, baka mapakiusapan ko. Don't do that, ako nang bahala niyan. How about you? Tanong ni Sanya. Saan ka? Doon ako. Walang pagdadalawang isip na sagot nito. But you're starting your career here. You also have a hospital here to manage. Ayon naman ni Sanya sirain ang buhay nito. Pinanganak na yata ako maging buntot mo. Natatawang sabi nito kaya tiningnan ito ni Sanya ng masama. I'm serious, Javier. Iniwan mo karir mo dito noon para samahan ako sa ibang bansang magpagamot. Iniwan mo naman ang buhay mo sa state para sumama sa akin para sa plano ko. Hindi ba ako hadlang at sakit sa ulo lamang? Nakukonsensyang sabi nito. Sa tuwing inaalala niya mga sakripisyo ni Javier noon at ngayon para lang hindi siya mag-isa at makuha ang nais. Nasanay na ako sa kanya. Don't worry. Wala akong pinagsisisihan sa mga ginawa ko. I'm happy when I'm with you. It's my choice to be with you. He smiled and got the tea that I was drinking and drunk it. I gave him a threatening look. Binigyan mo ko niyan tapos ikaw lang din ang uubos. Inirapan ito ni Sanya. Gagawa na lang kita ulit. Tatayo sana ito pero pinigilan ni Sanya. Huwag na, ayaw ko na. Biro nito. Pero sa totoo sanay na siya kay Javier. Minsan itong umuubos sa mga iniinom o kinakain niya. Naramdaman ni Sanya ang effort ni Javier at kung gaano ito katotoo sa nararamdaman niya. Pero ayaw niya maging unfair ni Sanya dito. Hindi pa siya handang magmahal dahil puno pa ng galit ang kanyang puso. She has always said that Javier is deserving of genuine and unadulterated love. Napatigil ito sa kakaisip ng tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at sinagot. Hindi na ito nagabalang lumayot hinayaan si Javier na makinig sa kanilang pag-uusap. Napapirma ko na yung isang malaking investor nila. Nakausap ko na din at gusto nila sa ating yung offer. Sabi ng nasa kabilang linya, itong inutusan ni Sanya upang masikaso sa mga investors ng kumpanya ng Falcon. Sinadya niya talaga na ibang taong gumawa upang hindi siya mahuli. Hindi makikitaan ng anumang koneksyon si Sanya. Gusto niyang gulatin na lang ang mga Falcon na siya palang nasa likod ng pagkabagsak nila. Yung dating mahina at tahimik lang ay may kakayanan, palang labanan sila. Pagkatapos nilang mag-usap ay binaba na ito. Nakita niya si Javier nakatingin sa kanya. Based on your reactions, it's also look to be good news, Javier said. Parang ganun na nga, so you must treat me. Napakunot naman ng noon ito sa kanyang sinabi. Bakit ako? Dapat ikaw. Mas marami kang pera sa akin. Niligpit muna nitong gamit bago tumayo. Magbibihis lang ako. Bakit na ito sa hagdanan na marinig ang reklamo ni Javier? Pero kilala na siya ni Javier kahit nagreklamo ito'y ginagawa naman. Nag-shower muna si Sanya nang mabilis sa kapinatuyong buhok. Namili agad siya ng damit sa kanyang closet. Kung titingnan na iba ang kanyang pananamit noon. Kagagawa lang naman ito ng kapatid ni Javier. Lagi siya nitong sinasamang mag-shopping kapag stress. Ito din ang namimili ng kanyang mga damit. Isa din ito sa mga tumulong niya noong mga panahong susuko na siya. Kamahalan, pakibilisan naman dyan.
Nakarinig siya ng katok sa pinto kasabay ng boses ni Javier. Napangiti na lang si Sanya dahil akalain mo nagrereklamo pa ito kanina pero mas nauna pa itong nakaayos. Pumasok ka muna, ani nito. Naglalagay na siya ng konting makeup. Babae nga naman ang bagal. Reklamo nito. Maaga pa naman, excited ka masyado. Inirapan niya ito. Nagmamadali ito dahil nakabusangot na siya sa likuran niya. Pagbaba nila nakasalubong pa nitong ama ni Sanya. Nagpaalam muna sila sa lalabas. Pagdating nila sa mall ay naisipan muna nilang manood ng sine dahil hindi pa naman sila gutom. Matapos manood pumunta sila sa isang Japanese restaurant. Ang dami na order natin ha? Masarap kasi kapag libre. Pangasar niya kay Javier. Hati naman tayo maubos pera ko niyan eh. Oo na, baka abot yung nguso mo sa Japan dahil sa kakanguso mo. Pabirong sabi ni Sanya, nang dumating ang kanilang order ay kumain na sila. Pagkatapos nilang kumain si Javier nagbayad tulad ng dati na parang nagreklamo ito pero agad naman ito nagbayad sa takot na maunahan niya. Nagbibiruan sila ni Javier na lumabas pero bigla namang naglahong ngiti sa labi ni Sanya nang makasalubong ang asawa. Tinignan siya nito sabay tingin kay Javier. Palipat-lipat ang tingin nito sa dalawa. Hinawakan ni Sanya si Javier at tinatak ito upang malampasan nila si Yuan. Are you okay? Mahinang sabi ni Javier. Yeah, because you're here. Mahinang sagot ni Sanya at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ano na naman itong pakulo, Yuan? Bakit hindi mo pinipirmahan ang divorce papers natin? Hindi maiwasan ni Sanya mapasigaw dahil sa galit. Ilang beses na siya sinabihan ng kanyang abogado na ayaw nitong pirmahan ang kanilang divorce papers. Binigyan ito ni Sanya ng ilang araw pa pero matigas talagang ulo nito. We need to talk first. Just what I said to your lawyer. Kalmadong sabi ni Yuan habang naghahapon sa galit sa Sanya. Itong lagi sinasabi ng kanyang attorney na kaya ayaw nitong pirmahan dahil gusto muna siya nitong kausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan at saka isa pa, itigil mo na pagpapadala ng bulaklak sa office ko. Akala mo madadaan mo ako sa bulaklak? That's bullshit. Napakuyom si Sanya sa labis na galit. Kinainisan pa nito ay ilang araw na ito nagpapadala sa kanya ng bulaklak at hindi niya maisip kung anong dahilan nito. Pero mas lalo lang siyang nayayamot sa ginagawa nito. I just want to talk with you, please. Mahina ho sabi nito habang ang boses ay nakikiusap. No, I don't want to talk to you. Just sign that paper, then everything's done. Ayaw ko nang dali ng apelido mo, nandidiri ako. Sigaw nito bago niya tinalikuran si Yuan. Wala siyang paki kung may mga taong nakatingin sa kanila. Hindi na niya mapigilan ang labis na galit na naipon niya. Malalaki ang kanyang mga hakbang na sumakay ng elevator. Nang sinabi ng guard na may naghahanap sa kanya, isa lang ang nasa isip niya. Ang walang hiya niyang asawa. Kaya nagmamadali itong bumaba dahil nainis na siya. Mas lalong hindi mapapabilis ang kanilang divorce kung hindi ito makikisama sa kanila. Pagbalik niya sa kanyang office ay narinig niya ang kanyang cellphone na tumutunog. Inabot niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cellphone. Sinagot niya ito nang hindi man lang tumitingin kung sino ito. Hello? Malamig na sabi nito. Ma'am, I have already done your favor regarding Miss Almira, sabi sa kabilang linya. Good, update me what happened. She said it in a cold tone and dropped the call. Naupo ito sabay sandal. Pinapahanap na din niya ito simula nung nakabalik siya. Hindi niya ito malilimutan dahil kasama ito sa mga dahilan ng kanyang pagdurusa at hindi niya ito palalampasin. Kasama ng mga falcon ay sabay niya itong hihilahin pababa. Napag-alaman niyang sikat pa rin ito na model ngayon. Nagpadagdag sa inis ni Sanya pagkatapos ng kanyang mga pagdurusa noon ay masayang namumuhay ang mga dahilan ng tao gamit ang kanyang pera at koneksyon na inalam niyang mga dumi nito na pwedeng sisira nito sa larangan ng industriya. Hindi naman siya nagkamali dahil madami pala itong tinatagong baho, kaya isa't isa niya itong nilalabas hanggang sa masira ang pangalan nito. I will make you all pay for what you did to me. Hindi lang ako pwedeng magdusa ng mga binigyan niyong trauma sa akin. Her lips were stretched into a cold, inhumane smile. Nagpatuloy nito sa kanyang trabaho dahil kailangan ito makauwi ng maaga dahil kaarawan ng kanyang ama ngayon. Tamang-tama naman nagliligpit na siya ng gamit niya ay tumawag si Javier upang sabihin sa kanya nasa labas na sila tinihintay siya. Nagmamadali itong lumabas sa kanyang office at kinausap muna ng kanyang sekretarya bago ito sumakay sa elevator. Nakita niya agad si Javier na nakasanda sa sakyan nito habang nakasuot ng sunglasses at ng mga kamintoy na sa bulsa. Pa-special ka talaga, kamahalan. Bungad nito sa kanya. Kaya nga kamahalan, di ba? Saan nito habang nakataas ang kilay? Tinuro nitong pintuan ng sasakyan kaya napailing na lang si Javier at binuksan ito. Natawa pa si Sanya na may payuko pa itong nalalaman. Happy birthday, Tay!
Nakangiting sabi niya sa kanyang amang nakaupo sa backseat. Thank you anak. Nakangiting sagot ng ama nito. Pumasok na din si Javier sa loob ng sasakyan. Let's go. Tinaas nitong kamay bago pinaandar ang sasakyan kaya napatawan na lang si Sanya at ang ama nito. Huminto sila nang makarating sila sa sementeryo. Naglakad sila papunta sa puntod ng kanyang ina. Pagdating nila nilatag ni Javier ang blanket sa kanilagay ang mga pagkain sa gitna habang ama naman ni Sanya nilagay muna sa puntod ng kanyang ina ang dalang bulaklak. Sabi ng kanyang ama, nakasanayan na itong pumunta sa puntod ng asawa at doon mag-celebrate ng birthday. Nilabas ni Sanya ang cake sabay sindi sa kandila at tumarap ito sa ama. Happy birthday, tatay! Happy birthday, tatay! Kanta ni Sanya at Javier. Make a wish, tay! Nakangiting sabi ni Sanya. Bago hinipan ng kandila ay pumikit muna ito para sa kanyang hiling. Yay, kainan na! Malakas na sabi ni Javier kaya mahina itong binatukan ni Sanya. Anong wish mo, tay? Tanong ni Sanya sama nang umupo ito sa kanyang tabi. Sana maging masaya ka. Sagot nito sa anak. Tatay naman, hindi naman para sa inyo yun. Reklamo ni Sanya. Nginitian siya ng ama sabay gulo sa buhok nito. Masaya na ako dahil nakasama kita sa birthday ko matapos ng mahabang panahon. Alam ko naman na masaya na ang nanay mo at masaya na rin ako. Kaya ang hiling ko na lang para sa'yo. Ako ang pinakamasayang tao kapag naging masaya ka na anak. Hindi mapigilan ni Sanyang yakapin ng ama. Masaya naman ako, tay. Gusto ko anak yung totoong masaya. Nakikita ko pa rin sa mga mata mong lungkot. Bilang magulang wala akong ibang hiling kung hindi kasiyahan ng aking pinakamamahal na anak. Pinisil itong pisngi ni Sanya. Hindi naman maiwasang maiyak ni Sanya. O tingnan mo anak mo Nelia, maiyakin pa rin tulad ng dati. Pinunasan ni Sanya ang kanyang mga luha. Sige ka tay, sasagot si nanay niyan. Tatakbo ka talaga, pananakot ni Sanya. Hindi pa ba kakain? Singit ni Javier. Kaya tinignan ito ng masama ni Sanya. Nandyan ka pala? Biro nito. Akala ko kasi hangin. Pinigilan naman ni Sanya sariling matawa sa reaksyon ni Javier. Tama na yan, kumain na tayo. Nilabas nilang ibang dala nilang pagkain. Nagdasal muna sila at nagpicture bago kumain. Panay naman ang kanilang tawanan, lalo na sa kakulitan ni Javier. Nang medyo dumilim na naisipan na nilang umuwi doon ipagpatuloy ang katuwaan. Pagdating sa bahay agad umakyat si Sanya upang magbihes. Pagbaba niya nakita niya si Javier at ang mga umiinom. Wow, partner in crime. Umupo si Sanya sa bakanting upuan nito. Siyempre, paborito kaya ako ni Tito. Sabi nito sabay inom sa alak. Ikaw bang anak? Tito, ampunin mo na kaya ako. Natawa naman ang ama ni Sanya sa sinabi nito. Lasing ka na? Tanong ni Sanya. Lakas na kasi ng tama mo. Dagdag ni Sanya. Lakas ng tama sa'yo. Natigil naman si Sanya sa sinabi ni Javier. O Tito, tingnan nyo, kinikilig yan. Sabi nito sabay turo kay Sanya. Kaya inabot ni Sanya ang buhok nito sabay sa bunot. Mapanakit na anak nyo Tito. Parang batang sumbong nito sa ama ni Sanya. Napailing na lang ang ama nito dahil sanay na ito na parang aso't pusa talagang dalawa minsan. Cheers Tito dahil birthday mo ngayon. Tinas nitong hawak na bote kaya ganun din ang ginawa ng ama ni Sanya. Hindi naman makasabay si Sanya dahil boys time ito kaya nagpaalam nito upang umakyat at pumunta sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Kinabukasan hindi si Yuan na nakita niya naghihintay sa kanya, kundi ang kapatid nito na si Monica. Lalampasan sana ito ni Sanya pero mabilis siyang pinigilan ito. Ate, let's talk. Kahit ilang minuto lang. Pangmamakaawa nito. Fine. Walang ganang sabi nito. Pumunta sila sa malapit na coffee shop upang doon mag-usap. Anong gusto mo ate? Nakangiting tanong ni Monica. Speak, wala ako dito para sa kwentuhan. My time is precious. She said this in a serious tone with no emotion in her face. I'm sorry ate, hindi ko naman alam na mangyari yun. Kung alam ko lang sana agad ko na sinabihan si Lolo para mapigilan si Kuya. You're like a big sister to me ate. Kaya nasasaktan din ako at nakukonsensya sa mga nangyari sa inyo noon. I know my brother did something bad to you. But I keep silent and do not take any action. Aninto, habang nakatingin si Sanya dito. Hinawakan itong kamay ni Sanya. Patawarin mo ko ate. Yan lang ba? Can you still be my big sister? I miss our bonding. Nakangiting sabi nito. I'm sorry but I can't. Unti-unti nawala ngiti sa labi ni Monica. You treated me well before. You were one of my closest in the family. But everything has changed. I hate your family. We can be friends or be close to what you want. So please stop pestering me. Leave me alone. Pagkatapos sabihin ni Sanya yun ay iniwan niya na si Monica
Ayaw niya masaktan si Monica pero alam nitong madadami ito sa kanyang paghihiganti. Kaya mas mabuting iwasan na lang niya ito at hindi hayaang mapalapit sa kanyang muli. Sobrang abala ito sa kanyang trabaho dahil may kailangan itong gawin at nakatambak na naman ang kanyang gagawin. Kaya pagod na pagod si Sanya, nakalimutan pa nitong kumain ng tanghalian dahil naging abala siya sa trabaho. Labis na naman siyang naiinis na may nag-deliver na namang bulaklak sa kanya. Hindi na niya kailangan magtanong kung kanino ito galing dahil alam na nito, agad niyang tinapon sa basurahan ng bulaklak. Wala siyang paki kung mahal ito, kinamumuhian niya ang taong nagpadala nito. Tumawag naman sa kanya si Javier upang sabihin sa kanyang susunduin siya nito mamaya. Hindi kasi nito dalang sasakyan kanina dahil inatid lang naman siya nito, kaya ito tumawag upang tanungin siya kung anong oras siya uuwi. Hindi naman niya alam kung kailan siya matatapos sa trabaho kaya sinabihan na lang niya itong tatawag siya kapag uuwi na. Jesusa, ito na mga kailangan ni Ellie. Inabot niya isang folder sa kanyang sekretarya. Okay ma'am, iabot ko po ito kay Ellie. Lalabas na sana ito na biglang humintot nilingon si Sanya. Hindi pa po kayo kakain ma'am? Umiling ng si Sanya dito. Buy me a coffee, I'm not hungry. Wika nito, tumangula si Jesus at lumabas ito. Ilang minuto bumalik ito dalang kapeng sinasabi ni Sanya. Nagpasalamat naman si Sanya dito at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Napahinto ito na makatanggap ng text. Napangiti ito sa kanyang binasa, agad niya itong tiningnan sa laptop. You will reap what you sow dear. May hinang sabi nito habang nakatingin sa laptop. Mababasa doon ng malalaking issue na kumakalat tungkol sa isang sikat na model na si Almira. Sinasabi dito ng sikat na model ay may karelasyon sa isang sikat na model na may asawa na. May video rin siyang nakita kung paano dinumog si Almira ng mga reporter. Mas lalong naging mainit ito na magsalitang asawa ng model. Hilig mo kasi sa may asawa? Sumandal si Sanya sa kanyang upuan. Paano kung ilabas ko pang ilang tinatago mo, Almira? Baka mabaliw ka't mawala sa katinuan kung malalaman ito ng buong mundo. Kinuha nitong kanyang cellphone upang tawagan ng pinagkakatiwalaan niyang gawin ito. 5 araw lang bago mo naman ibagsak ang isang issue ng babae na yan. Hayaan mo na natin siyang pagpiyastahan sa media dahil sa kanyang issue. Saan nito habang nilalarong ballpen sa kanyang kamay. Sure clear, mukhang mas malaking issue tong susunod. Napangiti naman si Sanya. Clear sa sinabi nito kahit dalawa nang ilabas nila na issue pero sigurado namang masisira na talaga ang dalaga nito. Wait for my revenge, Falcon. Ikaw nang susunod, sabi niya habang umihigop ng kape niya. Anong mangyayaring iunti-unti nang binabalik ni Sanya ang sakit at paghihirap na dinadanas niya kay Yuan at Almira? Magawa kayang makuhang muli ni Yuan ang loob ni Sanya tuluyan na naging bato ang puso ni Sanya sa asawa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.